24. Nagkabali-bali ang mga boto ng isang lalaki matapos siyang mabangga ng isang truck sa lungsod na Makati. Ang driver ng truck ay tumakas. Si James Velasquez naka-alerto 24. Bagamat nakaligtas, matindi sakit ng katawan ng inabot ng 42 anyos na si Edwin Tonanan matapos siyang mabangga at takbuhan ng isang truck ng basura sa kanto ng Pasong Tamo, Corner EDSA sa Makati, mag-alas 4 ng madaling araw. Agad siya nirespondehan ng Barangay Bangkal Emergency Group. Pinangkaring habulin ng ilang motorista ang truck pero mabilis raw itong nakatakas. Hindi rin naplaka ng mga saksi ang truck pero kwento nila, tuloy-tuloy raw ang takbo ng truck matapos ang insidente. Pagliko kasi ng truck, gilid na gilid ba? Hagip talaga doon sa pwesto ng lalaki. Kaya nahagip po siya. Paano niyo nalaman na nabagyan na siya? May narinig kayo? Pagka alis na ng truck, umiiyak na po yung lalaki. Sumisigaw na tulong, tulong. Pero yung truck? Hindi yata niya narinig eh. Dire-diretso lang siya eh. Nagtamo ng mga baling buto sa hita, leeg at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Tonanan na agad isinugod sa ospital. Ayon sa Emergency Rescue Unit ng Barangay Bangkal, marami na silang narespondehang mga aksidente sa kantong ito. Sa kanto ng Pasong Tamo, medyo mabilis raw magpatakbo ang masasakyan at may kadiliman din sa lugar. Yung iba, may bilis na ang takbo pagliko lang rito kasi blindside na tong yung pagliko dito eh. Siguro hindi niya napansin yung nasagi niya na. Ayon ng mga otoridad sa mga motorista, hinay-hinay sa pagpapatakbo ng sasakyan sa mga madilim na lugar para makaiwas sa sakuna. James Velasquez sa Alerto, 24. Chika Minute! Umiwalay na pala ng tirahan si Isabel Daza sa mami niyang si Miss Gloria Diaz. At dahil dito, balitang nagtatampo daw ang former Miss Universe, ang chikahatid ni Lars Santiago. Nagpapasalamat si Isabel Daza na siya ang nakuhang endorser ng isang international brand mula sa France. Gusto raw niyang magtrabaho dahil umalis na siya sa bahay ng kanyang inang si Gloria Diaz para maging independent. Bumili muna siya ng sariling condo unit, saka siya nagpaalam sa kanyang ina. My mom yan, nagtatampo. Nothing too big naman, pero minsan sinasabi niya, ay, wala na akong kasama sa bahay, gano'n. Siyempre, Filipinos were very close to family, and yung mom ko, siyempre, gusto niya ako dun sa bahay, kasama siya. Kailan lang bumukod si Isabel at masama pa rin daw ang loob ng kanyang ina na nagbabakasyon ngayon sa India. Kahit naman daw nakabukod na siya, nagkikita pa rin silang mag-ina pag binibisita niya ito o kaya'y kumakain sila sa labas. Aminado si Isabel na hindi madaling magsarili dahil siya na ang nag-iintindi sa lahat ng gawaing bahay. And so, mas na-appreciate ko syempre yung mom ko. But also, I think this is a part of life na ikaw talaga magbabayad ng buong buhay mo. Kaya kayod talaga. We have to work hard. Natutuwa si Isabel na bukod sa kanyang mga endorsement, regular siyang host sa Many Many Prizes at Party Pilipinas. Nagsimula na rin siyang sumabak sa pag-arte. I'm doing guestings on Bubble Gang. Guesting ko lang with Mr. Ding Dong Dantes sa Spooky Nights. So yun pa yung pinaka-first acting ko. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Mamaya, Grace Lee, naka one-on-one si Kim Yoon-jung. Abangan yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Time out! Sasabak na ang 4 na pambato ng Pilipinas sa World Junior at Sub-Junior Powerlifting Championship sa Canada sa Lunes. Ang ilan po sa kanila ay sinanay mismo ng kanilang mga ama na bigatin din pagdating sa powerlifting. Makita muna tayo kay Chino Trinidad. Masasabing may angking lakas sina Clark, Raymond at Lucas sapagkat tumatakbo sa kanilang dugo ang tibay ng pangangatawan na minana nila sa kanilang mga kaanak. Si Lucas ay pamangkin ng dating Asian bench press record holder na si Marco Lorenzo. Si Raymond, nasa edad 7 taon, nagbubuhat na ng bakal, pinamanahan naman ng lakas ng kanyang tatay na si Ramon Dibuque na 2-time Asian Open gold medalist. At si Clark naman, naisunda ng yapak ng kanyang ama na kilala bilang Philippine strongest man na si Eddie Torres. Ngunit bukod sa angking lakas, ay kinakailangan din ang mind over matter sa powerlifting. I run the lift through my head. I keep thinking about it, thinking about what I'm gonna do, and I play it over and over again until it comes naturally na lang.
Para kay Philippine Strongest Man, masaya siyang makitang ipinanganak na ang hahalili sa kanilang mga alamat ng Philippine Powerlifting. Kaya sa taong ito, ipapaubaya muna nila ang pagtataguyod ng bansa sa mga future ng Philippine Powerlifting. We saw better medal potential for the young ones. We're happier now to see the young ones improve. These kids are the strongest we've seen for the past 30 years for their age, since the sport started in the Philippines. I feel very confident because I know that he knows my limits and how far I can go because he can estimate it. I can't really do it by myself. Panibagong record naman ang habol ng mag-amang Dibuque na sa pamagitan ng powerlifting ay lalong tumibay ang relasyon ng father and son na naging mga training buddies pa. Actually, hindi naman yung record yung habol ko. Ang habol namin, lagi kami dalawa, ang habol namin sa buhat, ma-beat yung personal best lagi. Personal best lang. Kung sakali may ma-break ako record, two birds with one stone siya. Ang record lagi dapat within his capability. Well, if it's a little bit above, pero tingin mo kaya, from the heat of the moment, adrenaline, go for it. Kasama ang ika-4 na miyembro ng koponan na si Reggie Ramirez, tutulak papunta ng Canada ang ating koponan sa Lunes ng madaling araw. Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Susunod, ang pagbagsak ng isang manong bulalakaw na yan sa Peru na kuna ng video. 2 pesos sa antike ng hostage sa mga kapwa nila bilanggo. Yang aso na yan marunong mag-football? Oh, nakashoot pa! Tututukan natin yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.